Pulso at balita. Sandali muna, meron kaming video na ipapanood sa inyo sandali. Ito'y pinamagatang nasayang na pagkakataon. Tingnan natin, galing ito dito sa 802nd Infantry Brigade. Dito si Brigadier General Noel A. Vestuer. Tingnan natin kung anong pagkakataon ang nasayang dito. Sige. Nanawagan ang aton mga kaurundan na adto pa sa kubha kaliusan. Amoy Rajiv Balinya, Jumar Biskar, turong labinakan Batamuti, Kulima. Ako po inananawagan na iyo, hindi ka mo umuli na nga di, apio diton balaod. Andam iton aton mga kasundaluhan kumarawat na iyo, ahi po ang aton silingki. IB Warrior Battalion, hirapok ing andam kumarawat tayo para haniyo pagbabago. Kayan atong kamurayawan ng maiyo maigkasi tagasan matiyo ing makakabutla kung kamo umuli na nga di. Ngani kamo diri na magpinadayon itong iyo mga ipinaglalaban kung ano man iton. Kayan kamatuuran makakabutla ang ungod nga kamurayawan ng tagsa-tagsa na pamilya ang iyo mga ikasisan matiyonhon kung kamo in bumalik na nga di apiro ditong aton gobyerno. So ayun, napapanood natin ang mensahe ng ating barangay captain ng barangay San Mateo. So napakaganda ng kanyang mensahe na makakamit lamang ang kapayapaan kung ang kanyang mga kababayan o kanyang mga kababaryo ay bumaba at makasama ang kanilang pamilya. So, dati nung nakaraan ay may tatlo ding mga taga-barangay San Mateo na bumaba na, sina Andoy, si Muloy at si Renato. At nakasama natin dyan si barangay captain para tulungan ito sila na magbabago. Okay, so yan ang nasayang na pagkakataon. Ako, marami namang pagkakataon ng nasayang doon sa mga kapatid nating nalinlang ng recruitment ng mga rebeldeng New People's Army. Hindi lang buwan. Taon to mahabang maraming taon ang nasayang. Napabayaan ang kanilang mga pamilya, kabuhayan, at dahil doon sa maling indoktrinasyon, talagang sila ho'y napasama doon sa maling ideolohiya. Kung dyan sa video napanood ninyo, nasayang ang pagkakataon dito sa atin ang gagawin pakikipag-ugnayan mismo ngayong oras na ito kay Brigadier General Noel Vestuer ng 802nd Infantry Brigade ng 8th Infantry Division. Dito naman, buhay ang nasayang. Na di sana naiwasan kung sila ay nakinig lamang doon sa panawagan ng ating gobyerno na magbalik loob na at sila ay tutulungan na magbagong buhay katulad ng mga former rebels na ngayon ay tinatamasa na yung mga kompletong benepisyo sa ilalim po ng ECLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. At doon sa mga ayuda na binibigay ng ating mga local government units at ng mga government agencies ng ating gobyerno. Narito ko si Brigadier General Noel A. Vestuer patungkol ho dun sa pagkakapaslang dun sa balita natin kanina sa military news natin na isa hong top leader ng New People's Army yung nasawi sa isang engkwentro laban dito sa mga tauhan ng 78th Infantry Battalion. Magandang umaga po,
General Vestuir. Nick Lipana at Chibare po, live na tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Magandang umaga, Katropang Nick, at magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at nagasubaybay sa inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir. Kamusta ko yung bangkay nitong si Colima, na napas lang sa isang enkwentro na claim na ba nung kanya pong mga pamilya? Katropang Nick, sa kasalukuyan, nandito pa sa punerarya. At may nag-coordinate ng kanyang mga kaanak na nasa taga-barangay San Mateo, Borongan City. At inaayos na lang ng ating kasamahang mga pulis ang identity kasi dapat next of kin ang claim nito. So, ngayong araw siguro ma-release na ito ng mga kasama nating PNP kung kung sino talaga mag-claim ng mga kamag-anak niya. Kilala naman natin yung karamihan sa mga kamag-anak niya taga dito sa barangay San Mateo, na kung saan dyan ang kapitan mismo ay kanyang pamangkin, na kasama doon sa video kanina, na nananawagan sa kanya, na bumaba na noong lately, noong November natin, pinost yung video na yon, Katropang Nick. Kung sana hindi na humantong doon, kung pinakinggan niya yung kanyang pamangkin ba? Yes, pamangkin niya yung barangay captain kasi meron dito sa Borongan, diyan sa barangay San Mateo ang medyo marami-rami ang aktibo pa, Pero sa ngayon may dalawa na lang natitira dahil nauna ng tatlong bumaba, itong sina Andoy, si Muloy at saka si Renato, na mga kamag-anak din mismo ni Martin Colima o ni Muki at ni barangay captain, So ito si barangay captain, si Henry Caballa Jr., kasama natin being the chairman ng ating Barangay Task Force LCAC, na matuldukan talaga ito at nakikisa sa panawagan natin, kasama yung iba pang mga pamilya nito ni alias Muki. So sa ngayon, may dalawa pang natitira doon, sina JB Balinya at saka si Jomar Discar, na ang nanay at tatay nito ni Jomar Discar ay may panawagan din, may video din tayong ginawa, para nagsusumamo na wag nang sayangin ang kanilang buhay na manatili doon sa bundok na nagpapakahirap. Pwede silang bumaba para makasama na nila ang kanilang pamilya through our Free Families Program, Katropang Nick. I see. Yes, sir. Alam namin hindi kayo natutuwa doon sa pagkakapas lang dito kay Colima, na sinasabing siyang isang mataas na leader o siya hong tumatayong secretary ng Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee dahil siyempre isa naman buhay ng ating kababayan na nasayang, pwede namang maiwasan sana. Ano bang buong kwento po sa likod ng pagkakapas lang dito po kay Colima? Yes, Katropang Nick, kasi ito si Martin Colima or si alias Muki bilang leader ng pinaka-grupo ng NPA na gumagalaw dito sa aming area, itong Sub-Regional Committee Sesame. Siya ang secretary nito at siyang nangasiwa sa mga gawaing militar at saka gawaing masa nitong SRC Sesame. So, marami na kaming na pillars ng pag-surrender. Siya rin ang pumipigil, kasi siya ang pinaka-leader nito. So, marami siyang mga mga ginawang atrocities dito sa area ng Borongan at saka karatig lugar, yung kung matatandaan natin yung noong November 11 dito sa November 13 noong 2019 na nag-stage sila ng ambush, may IED dito sa National Highway mismo dito sa Borongan City na ikinasawi ng mga kasamahan nating pulis at may 12 wounded, may 3 minors pa diyan at isa yung 1-year-old baby. So feeling nitong mga naging biktima, nakamtan nila ang hustisya sa pagkasawi nito ni Martin Colima, Pero yun nga, bagamat gusto nating pigilan ang mga atrocities na to, may iba pang paraan na matigil ito at yun ay kung talikuran na nila ang kanilang armadong pakikibaka at bumaba na para makasama ang kanilang pamilya. So ito ay dahil nandiyan siya, may mga impormasyon tayo kung saang lugar sila kumikilos, umiikot, nagtatago,
pinupuntahan niya ng mga tropa natin para hindi sila makalapit doon sa mga barangay. Actually, ang barangay San Gabriel yun ang parang may sakop sa lugar na ito. Pero malayo na ito, katropang Nick, no? Oo. Parang sa bundok na talaga ito kasi 3 araw nang nilakad dito ng tropa natin. Nako. At yun, doon sa area na yun ay doon nila na enkwentro ang grupo ni Muki, no, ni Oo. Martin Colima. So mula dun sa encounter site, talagang ibinaba nila dito sa Kapatagan yung bangkay ni alias Moki. Yes, katropang Nick, kasi sinama, meron din tayo kasing isang kasamahan, no, na wounded, no, may tama sa paa as a result ng encounter. Mm. So, ginawa natin ng air evacuation yon at pero yung kay bangkay naman ni Muki ay pinadala din natin dito dahil alam natin na yung mga kamag-anak niya ay nandito para mabigyan din siya ng ng decenteng living. Oo. So, maliban no doon sa pagkakamit ng hostisya nitong mga naging biktima nitong mga atrocities nito si alias Moki, of course, yung pagkaka-neutralize sa kanya is parang nabunutan na rin ng tinik yung mga komunidad na pwedeng nangangamba doon sa kanyang mga pwede pang gawing atrocities. Yes, totoo yan, katropang Nick, no, kasi kami nagkaka-receive kami ng mga messages na nag-congratulate. Dahil nga sakit sa tinik sa lalamunan ito talaga si Muki dito sa pati yung mga kababarangay niya na ay natitreaten, no, at saka yung mga karatig barangay dito sa area ng Burungan doon sa mga interior, yung tinatawag naming Santos Complex, no, San Gabriel, San Andres, San Mateo, yan yung mga lugar na yan, at pati dito sa mga barangays along Suribao River, no, yung mga pinanagaan, kasi yun yung mga interior barangays na nandyan sila mas malapit dyan ang kanilang ginagalawan ng mga kabundukan. So, natitreaten pa rin, no, ang ating mga kababayan na nandyan. Kaya may mga tropa tayo sa mga lugar na yan para hindi na talaga mababalikan dating mas base area nila yung mga lugar na yan. Oo. At tinitingnan ko yung press release ninyo, lumalabas na lumalabas dito na mismong yung mga residente doon po sa komunidad ang nagbigay po ng kumbaga yung sunod-sunod na ulat and detalyado ho na mga impormasyon hinggil doon sa presensya at doon ho sa ginagawang extortion nitong grupo ni Moki na dahilan para mabilis ho ninyong matrace kung nasaan sila kasi parang sabi nga detalyado parang step by step yung binigay sa inyong info na kumbaga nangangahulugan na talagang ayaw ng komunidad dito sa ganitong mga grupo dito sa ating lipunan. Tama po yan, katropang Nick, no, kasi nga pagka nandyan yung grupo, no, ng itong mga armadong grupo ni Muki malapit sa kanilang lugar, sila yung mga dinudugtungan uli, hinihingian ng pagkain, inutusan ng bumili ng mga gamot at kung ano pa mga pangangailangan nila doon sa bundok. Kung ikaw ba naman ay hinihingian, inuutusan, wala namang binibigay sa'yo, di ba mahirap din yun? At kung mga one time lang yan, kahit na mag-anak ka pwede, pero ayaw nila, no, na madalas kasi siyempre mahirap din ang buhay. At saka baka madamay ka pa, no? Naintindihan na rin nila yung programa natin, no, na isa sa pamamaraan, no, para mabigyan natin ng pressure ito sila is yung paliitin natin ang mundong kanilang ginagalawan. At yun, no, nagagawa nga natin yan, kaya nasusukol natin. Actually, hindi naman sa specific, katropang Nick, kung saan talagang lugar, malawak pa rin yung kabundukan. Pero sa area na yon ay more or less nandoon. At yun, ilatagan din natin ng tropang hahanapin ang grupo nila. At yun nga, natagpuan nila. Yun nga, si Muki lang ang napuruhan. Pero naniniwala yung tropa nating nandoon, no, na engage sa encounter, na may mga iba pang mga sugatan dahil nung nagpursot sila, na-occupy nila yung posisyon, no, ng kalaban, may mga dugo-dugo sila dong mga nakikita, katropang Nick. More or less, sir, ilan yung mga tao na kasama ni Moki nung mangyari ang enkwentro? Ang estimate ng tropa, no, ayon sa putok-putok ng kalaban, mga 10, no? So, isang portion ito ng Apoy Platon, yung Squad 1, na ito talaga dito naka-embed ang leadership ng SRCC sa Mena, nandyan si Muki. Yung Squad 2 and 3, medyo nakahiwalay siya. At may minomonitor din natin sa mga ibang area na hindi ko na lang muna babanggitin dahil may mga ongoing pa tayo doon na mga efforts din, no, na mga ginagawa, katropang Nick.
So sa pagkaka-neutralize ho dito kay Moki, ibig sabihin ba nito, masasabi natin kumbaga pilay na yung Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee? Yes, totoo yan, katrupang Nick, dahil di ba, kung leader, siya ang pinaka-leader, siya yung utak, Oo. siya yung nagpapatakbo nito. So para bang kung pinutulan mo na ng ulo yung isang pato, ang minsan ang pato ay makatakbo pa yan, pero wala na direksyon at hindi tatagal ay kukulaps din yan. Oo. So maliban lang kung mayroong tatayo dyan na panibagong uli, pero yun nga, magagawa nila yan kung meron silang stable na lugar na pwedeng titigilan, pwedeng tataguan na hindi natin matutuntun. Oo. Pero yun nga, sa kasalukuyang kalagayan ngayon, na kami naniniwala na maaari sila makapagtago sa amin pansamantala, pero hindi yan forever dahil kakampi na namin ang mga tao na dati nilang mga masa. So hindi naman sila magsusurvive dyan ng matagal, na hindi lalapit doon sa, mamomonitor natin yan at baka dyan na sila madadali. So, ganun pa man, palagi naming ino-offer sa kanila, ang kaliwang kamay na handang tumulong sa kanila. Yun nga, hindi rin natin pwedeng pabayaan na lumakas uli sila para makapagawa uli ng mga hindi karapat-dapat sa ating mga kababayan, katrupang Nick. Yes, sir. So, sir, ngayong 2024, meron pa bang mga high-ranking individual o mga high-value target diyan po sa inyong area of responsibility na dito sa mga communist insurgents ang target ninyo? Yung mga target namin dito maliban diyan kay Muki, yung mga squad leaders, squad leaders at saka yung ng dalawang platoon, ng Bugsok at saka Apoy platoon, So, yan, may mga ginagawa tayo diyan, tuloy-tuloy yung paghanap natin sa kanila, tuloy-tuloy ang pakikiisa ng kanilang mga pamilya para pababain na lang sila. Yun yung mga ginagawa natin at yun nga, kung makinig sila sa panawagan ng mga local leaders nila dito, ng ating mga kababayan, ng kanilang pamilya, at pati tayo mismo, ay mas maganda yon kung ganun ang mangyayari, katrupang Nick, dahil wala nang putukan, wala nang dadanak na dugo, wala nang buhay na masasayang, katrupang Nick. I see. Sir, last year, ang ating armed forces nagpadala ng mga augmentation force dyan po sa area ng Visayas, para doon sa, kumbaga, doon sa parang nandyan yata yung last bastion na sinasabi nitong communist terrorist group, And ngayon pong natapos na ang 2023, especially dyan po sa inyong area of responsibility, kumusta ang peace and order ngayon? Ang insurgents? Malaki ang pinagbabago at malaki ang naitulong ng karagdagang pwersa dito sa area ng Samar, May 2 batalyon na galing sa 2ID at saka sa 9ID na pinadala dito, katropang Nick. Kami mismo yung brigade headquarters namin nalipat from Leyte dito sa Samar para tumulong sa buong kampanya ng 8th Infantry Division para matapos itong local communist armed conflict. So ang malaking nangyayari dito is bagamat nandyan pa yung mga armado, may mga remnants pa, ang mga barangays na dati nilang hawak, ay nalatagan natin ng tropa dahil medyo marami-rami na tayong tropa at nawawala na ang kanilang control sa mga barangays na dating konsolidado nila. So yun yung, at dahil din dyan, marami na ring bumaba sa kanila, hindi lang dito sa area namin sa southern part ng Samar Island, kundi pati doon sa northern Samar at saka sa northern portion ng eastern Samar at saka ng Samar provinces, katropang Nick. At pag magtuloy-tuloy yan, wala silang masa, para na silang mga bandidong namamalagi doon sa bundok at nahihirapang dumikit sa kanayunan, maubusan sila ng pagkain, maubusan sila ng support, lalo silang mahirapan at yan siguro din ang magiging dahilan kung kaya bababa na lang sila, katropang Nick. So, kumbaga itong 2024, pagpasok ng 2024, kumbaga ito na yung pinaka-weakest stage dito sa CPP, NPA, NDF sa inyong area. Yes, katropang Nick, At yun nga, tuloy-tuloy natin yung mga ginagawa ng namin dito sa brigade at maging sa ibang mga brigade na nandito sa island ng Samar, katropang Nick. At yung ibang areas na medyo mahina na sila,
palagi pa rin nating binabantayan yan, hindi natin iniwanan, ayaw nating balikan muli, sayang yung mga pinaghihirapan no, ng tropa natin, ng Task Force LCAC, na maaari silang lumakas, makapag-konsolida, makapag-recruit sa mga lugar ngayon, Katropang Nick. So sa mga napagtagumpayan po ninyo nitong tumalikod na taon 2023, ibig sabihin ngayong 2024 ang kailangan na maging ano tayo, no? Yung ma-focus tayo doon sa ating mga sustainable program para yun nga hindi na sila makabalik, masustain natin yung ating mga napagwagyan. Yes, tama yan, Katropang Nick, dahil ang pag-maintain ng isang lugar na peaceful ay mas mahirap din, no? Isa doon sa hanap ka ng kalaban, no? Yun, expert ang army dyan sa paghunting sa kanila. Yung medyo mahirapan dahil may mga support system pa sa mga barangay, may nare-recruit pa rin sila, may nagpo-provide pa ng kanilang pagkain, may mga unit militia pa sila, and everything, no, na nasusuportan itong masa. So, kung wala na silang masa, like what is happening right now, no? Wala na kanilang mga organo na sa partido sa mga barangay, mga unit militia o milisyang bayan, talagang nahihirapan na sila. So, yun yung na-achieve natin. At pag tinuloy natin yan, no? Diyan ko nakikita kung paano natin mapabagsak itong mga buong ng armado na to. At tuloy-tuloy din natin yung ginagawa nating paghanap sa kanila para hindi na makalapit dito sa mga barangay, hindi makapagkonsolida ulit, Katropang Nick. O saka maganda, malaking factor kung mismo katulad no, barangay captain mismo yung nagpapaambot ng panawagan doon sa mga membro na sa mga remnants pa na sumuko na mismo, no? O doon sa kanilang mga barangay na sumuko na dito sa mga otoridad. At kumbaga, ibig sabihin, madali nilang pwedeng lapitan yung mga barangay captain or kahit na sino para pag-surrender. Yes, Katropang Nick, kasi yan din ang isang pagbabago kasi naintindihan na ng ating mga local leaders, no, down to the barangay level na sila ay bahagi nitong ating Task Force LCAC, no, nasa barangay level. Naintindihan din ng ating mga kababayan, pati ang mga pamilya nitong mga aktibo pang NPA na hindi naman nila kagustuhan na magiging NPA yung yung kanilang mga kaanak, no, mga kamag-anak. Pero dahil nga yun ang kanilang paniniwala, yun yung na-indoktrina sa kanila ay nandoon na. So, dati, ang ginagawa lang natin, hanapin natin sila, combat operations tayo ngayon. May iba pa tayong pwedeng gagawin, no, na tulungan natin sila. Imbis na So, yun yung ino-offer natin sa kanila, kumbaga naiipit na sila. Hindi na nga namin tinatawag na mag-surrender ito sila dahil iiwan lang nila ang kanilang armadong pakikibaka. Itabi nila ang kanilang mga armas at mag-usap-usap na dito, no. Pamilya nila yung iba kasi diyan, Katropang Nick, no, kagaya nito ni Muki, siguro isang dahilan kung bakit na hindi siya bumaba dahil marami siyang mga kaso, no. Kasi hindi naman natin mapipigilan yung mga kamag-anak nitong mga sibilyang naging biktima ng mga atrocities nila, no? Pero yung pagka bumaba na siya, ito na yung pagkakataon na maharap niya ang kanyang kaso, no? At magiging safe siya habang nandito sa baba. At yung iba, no, ng mga kasamahan nila na may mga kaso din dati, nandito naman sa baba, hinaharap nila yung kanilang kaso. No, yung ibang may mga warrant of arrest na kakulong pa diyan, pero mas maganda yung kaysa sa nagtatago ka doon na walang katiyakan ang buhay mo. At marami na rin sa kanila na naayos yung kaso, naabsuelto, at yun, kasama na nila ang kanilang pamilya, Katropang Nick. Nabanggit nyo yan, sir, yung mga may existing na mga kaso, no, baka nga yung iba kaya natatakot na sumuko dahil meron silang mga existing warrant of arrest o cases na pending sa kanila, no. So ngayon kapag ganyan, baka sakaling makarating sa kanila itong ating pag-uusap, ano yung mga pwede na mga legal assistance na pwedeng ibigay halimbawa ng inyong brigade doon sa mga ganyang klase ng kaso na may mga existing cases yung ilan na kaya natatakot na sumuko. Up to what extent pwede ninyo silang bigyan ng mga legal assistance? Walang kakayahan ang brigade, no, na magbigay ng mga legal assistance, Katropang Nick. Pero sa cases ng iba dito na is yung mga local leaders natin na mga chairman ng Task Force LCAC, sina mayor na
may ano, sila yung tumutulong dito, Katropang Nick. Okay. Oh. Kami wala kaming kakayahan, assurance lang sa kanila Oo. na magiging safe sila. Hindi namin sila gagalawin pagka sila ay bumaba. Kasi yun yung kinakatatakutan nila. Oo. Na itutorture ka, papatayin ka. Mga ganon yung kinakatakutan nila. So kami, Oo. Ang isa pa sa parang kinatatakot doon nila, yung tipong kasi kung makulong sila sa pulisya, siyempre, makulong sila sa pulisya, baka daw, yun nga, yung masakta sila doon sa loob, ng bilangguan. Lagi namang yun ang ginagawang cyber sa kanila ng mga kasama, although hindi naman ginagawa ng ating mga kapulisan. Pero para doon sa kapanatagan ng kanilang loob, halimbawa, dahil pagka sumuko sila, siyempre, sa pulis makukulong. Pero meron bang pagkakataon na pwedeng i-custody ng isang brigade o ng isang batalyon, halimbawa, yung isang rebelde na may existing case na sumuko sa inyo? meron din naman, Katropang Nick, Oo. pero yun nga, ang korte ang magpapasya niyan, Korte, okay. Katropang Nick. Okay, I see. Maliwanag, sir. At maraming salamat po dito sa inyong pagpapaunlak. Maging bahagi kayo ng ating programang ito, Pulso at Balita. At maibigay po ninyo sa amin ang eksaktong detail tungkol sa pagkakapaslang dito sa isa na namang mataas na leader ng communist terrorist group na New People's Army. Baka po meron kayong gustong ipaabot pa na mga additional info o mga upcoming activities po ng 802nd Brigade. Sige, go ahead po. Magpapasalamat lang din ako, Katropang Nick, sa pagkakataong binigay nyo sa amin dito sa ngayong umaga. Gusto ko lang ipaabot ang aming pakikiramay sa mga pamilya ni Muki dito sa Barangay San Mateo. Lalong-lalo na kay Kapitan, kaibigan natin ito si Kapitan Henry Cabalya, Oo. At pinapaabot ko rin ang muli, patuloy naming panawagan sa mga natitira pang aktibo, lalong-lalo na dito kina Jomar Discar, na nakausap ng tropa natin ang kanyang parents Oo. na nananawagan, Ito si Jomar Discar, kasama ito ni Muki mismo sa squad, Oo. At saka si JV Balinya na taga Barangay San Mateo din. Mm. Doy, kung kikinig man kayo, marami na sa mga babarangay ninyo na bumaba na rin, na dating kasama nyo. Nandito sila, peaceful na ang kanilang pamumuhay. Huwag nyo sayangin ang inyong buhay dyan, ang inyong kinabukasan, nandito yung parents nyo na nanawagan sa inyo, pakinggan nyo sila. At i-assure namin sa inyo na kayo ay magiging ligtas, pagka kayo ay bumaba at iwanan ninyo ang inyong armadong pakikibaka. So pati na rin doon siguro sa mga natitira pang members ng Apoy Platoon at saka Bugsok Platoon, na gumagalaw pa dito sa area ng Samar at saka Eastern Samar. 2024 na, So wag bumaba na kayo, walang saysay ang pakikipaglaban, lalo kayong maghihirap diyan. At i-assure namin sa inyo, kami sa Philippine Army ay handang tumulong sa inyo. So yun lang, Katropang Nick. Again, maraming salamat at kape. Yun. Yun ang inihintay ko matikman. Yung kape nitong si Brigadier General Noel A. Bestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade na atin nung nakaugnayan ngayong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad ng Pulso at Balita. Congrats dun ho sa ating mga taga Peerless Brigade. Nakatutok yung ating mga katropa doon at nagpapabot po ng pagbati dito sa mga taga 802nd Brigade, in particular dyan po sa 78 IB. Doon ho sa kanilang malaking accomplishment na ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman madamot dyan si General Bestuir. Tsak, merong mga nakalaang mga awarding dyan, doon sa mga tropa natin dyan. Si Sandman Maverick, sumuko na dapat lahat ng teroristang CPP, NPA, NDF. Huwag nang magpaninlang ang mga kasapi ng naturang grupo. Sayang ang buhay. May magandang kinabukasan pa kayo. Tama nga naman, mga miyembro ng teroristang NPA. Si Paul Legua, good morning, Sir Nick. Watching from Ormoc City, Leyte. Congratulations po, 802nd Infantry Brigade and 78 Infantry Battalion. Marami pong salamat sa ating magigiting na kasundaluhan. God bless. Ayun, tingnan nyo yung ating mga katropa. Fred Mara, congratulations, Warrior at Peerless Troopers. Yun, hanggang nag-uusap kami ni General Bestuir. Si Donato Ganade,
True po, sir. Ilang beses nang nananawagan ng gobyerno at ang dati nilang mga kasamahan na bumaba na upang makasama na ang kanilang mga pamilya. Yun, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Kaya nga yung title ni General Vestuer, nasayang na panahon. Di ho baling yung panahon ng masayang, kaya po nating ituwid yun. Kaya pa nating baguhin. Pero kapag ang buhay ang nasayang, hindi na tayo makakapagkape. Pulso at balita.